Good afternoon everyone. Nagbabalik ang sa tuyang programang Buhay Asin Musika. Alright. So sa liwat po kay Bananta ang Luminara. Ang Luminara Group para sa pagheras kan tamang paggamit kang teknolohiya, kang social media, asin paano makatabang sa satuyang mental health, asin man ma-maximize din ang satuyang musika, 'di ba? Totoo. Okay, so kanina nag-share kami kang mga different ways on how to properly use the social media. So, recap lang, ang saro, the first is check the source. Ang ikadua, cross-check facts. Hindi lang magbase sa isa, kundi mag-anap pa ng iba na reliable sources. Pangtulo, look at the date kung nasa on time pa siya or baka luma na. Pang-apat, read beyond headlines. Huwag tamad magbasa, 'di ba? Totoo. And of course, ang last ay ang check the author bago kita nag-break. Okay, so ngunyan may karagdagan pa si Ate Grace. Diba, Ate Grace? Meron pa ba yan na sunod? Yes, may dalawa pa. Go, sige, share na natin yan. So, be skeptical of sensational posts, lalo na kung sobrang galit o clickbait. So, watch out for sensational posts. Mga ka-friends, always be careful sa mga posts na sobra ang drama o sobra ang emotion, lalo na kung galit o nakaka-excite na clickbait. Usually, ang mga posts na ini para lang makuha ang attention mo, pero dahil sila trustworthy. Importante na i-verify mo ang source bago magpaniwala o mag-share. Kung maging mapanuri kita, makakaiwas kita sa pagkalat kan fake news as in misinformation sa social media. Ayun, tama. Totoo. Si Ate Grace. Masyadong maraming clickbait post po baga ang mga nagva-viral na post. Mananotice naman natin siya pag nanonood tayo ng balita or nakaantaway tayo sa kung ano ang viral. Madalas, mananotice mo na clickbait ang post, especially sa YouTube, kapag masyadong malaki ang headline niya. Tapos, Totoo. example ka nga ng viral, kuya. Si Mary Grace, nagtapon ng basura sa AMEC BCCM. Ano ba yan? Charot. Yun, ganon. Mga ganon na clickbait title. Tapos, mapapaklik ka talaga na, ano yun si Mary daw Grace? ini? Nagtapon ng basura sa AMEC BCCM. Ayan. Kaya dapat maging skeptical tayo, guys, sa mga viral na post. Kasi, hindi lahat ng viral or nandyan sa post ay totoo. Lalo na ngayon na namamonetize na ang views, ng likes, and ng shares, diba? Namamonetize na. Kaya, the content creators really find ways on how they can gather or they can have more likes and more shares. Yes, totoo. Kahit hindi... Ano ba, natatawa na ako sa totoo. Kahit hindi naman reliable ang information para lang makakuha ng di ba ang nakakasakit ng nakakainis and lalo na ngayong bagyo. Okay. 'Di ba? Ang daming mga nare-reshare na mga videos na parang nagdadagdag lang sa sa panic. Kumbaga na minsan, hindi naman pala ganun ang sitwasyon. Parang nire-repost na lang yung kasi nire-repost ng video na last pa pala, na grabe yung baka, kunyari, ganito, ganyan. Tapos, para lang may ma-share, may ma-view, diba? Totoo. And at the same time, yung, ayun, parang kailangan mo talagang alamin, is this reliable post? Is it true? Is it true? Totoo. Ayun. Kaya ang mga content creators po talaga, naghahanap sila ng mga ways para kumita ng pera. Ay, totoo. Money is everything po, baga. We understand that. We cannot move without money. Pero let's be responsible naman. Kasi may mga taong naniniwala sa atin. Oo, may kaakibat na epekto ang ating mga ginagawa sa social media. Hindi lang dito for entertainment na lang. But social media is really an effective din naman. Sayang ng scope, sayang ng purpose ng social media kung magagamit siya sa mali. 'Di ba, Ate Grace? Totoo. Ayan, meron pa ba, Ate Grace? Last one.
So, think before you share. Tanungin, makakatulong ba o makakadagdag lang sa fake news? Importante na mag-isip kita bago mag-share ng kung ano sa social media. Ask yourself, makakatabang ba ini o makakadagdag lang sa fake news? If you're not sure sa information, mas better na dai lang i-share. Dapat dai tayo magpadalos-dalos, lalo na kung puro chismis or unclear ang source. With simple thinking and caution, makatabang kita para mapigilan ang pagkalat kan fake news sa community. Totoo. Yan, guys. We should always be cautious with what we share. Totoo. Kasi, again, babalik tayo dun sa clickbait, dun sa, check the author. Oo. It i-check all ang connects. content. Oo. Diba? You always think before you share, guys. Kasi, ayun nga, may mga maniniwala sa'yo, mas kakalat yung news, kung fake siya, paano kung makakasira siya ng reputasyon ng iba? Oo. Ano bang ginagawa mo pag may nakikita kang post na ganun? Binabasa ko lang. Tapos, Wala. nire-report. Grabe naman, no? Nire-report. Ako, actually, I think I messaged the content, the author ng post or ng content. Kasi, ayun, hindi ko mabatid. Kasi sayang sana ng scope mo, sayang ng Kaya, we need to be responsible talaga. We need to, lalo na yung mga youth na sinasabihan ko na if I saw a reposted, content na hindi naman ganun, hindi talaga tama, message ko na alisin or kasi sayang. Mamimislead mo pa ang tao. Kawawa naman. Ako, in my part, kuya, I try to, sa mga post na psychology says. Ay, oo. Sa mga psychology says na part, ay na mga post, Inis. lalo na yung mga wala naman talagang basihan. Ginagamit lang yung psychology says para maging credible yung statement nila. Ayan. I try to correct the fact. I add the credible source, or if kaya ko, kino-correct ko na siya kung ano yung dapat, hindi yung oversimplified. Minsan kasi masyadong oversimplified ang mga nakikita natin sa post, even if it's not. Ang psychology po, hindi po siya simple. Totoo. Napaka-broad ng psychology. Hindi po natin siya madedefine ng isa lang. Yes. Ayan po. Kaya, wag po tayo masyadong maniniwala sa mga psychology says, pag hindi ka man nakamakatulog, iniisip ka ng crush mo. Most definitely, hindi ka kiniisip ng crush mo. Kaya tumigil ka na. Opo, wag na po tayong masyadong, oh my God, hindi, iniisip niya ako. Ay, totoo. No po. I'm so sorry to break your bubble. Hindi ka po niya iniisip. Ginagalit niya yung sex student dito eh. Ala, hindi naman. Pero oo nga, 'di ba? Totoo nga Opo. dahil yun na nga, think before you share. Kasi madami ang nakakabasa. Madami ang nakakakita ng post mo. Opo, You need to be maraming responsible. nakakakita. 'Di ba, Ate Grace? Totoo. Ayan. Ayan. So, with simple thinking and caution, makatabang kita sa para mapundo, 'di ba? Mapundo ang pagkalat kang fake news and mga misinformation sa community. And of course, mga katiwala, mga kamusika, kasabay kan oportunidad na ini, daraman ang panganib. Misinformation, AI dependence, as in epekto sa satuyang mental health. Kaipuhan, ilawan ang isip. Aramon ang totoo sa digital na mundo. Yan, 'di ba, Ate Angela? Ayan, yes. Alam niyo ba, mga katiwala, meron tayong isang fact dito. AI use among youth is rapidly growing. 64% of Filipinos aged 18 to 24 is already using generative AI monthly. This is according to PhilStar 2024, with 60% of the students relying on AI chatbots to generate text for academic purposes. Kuya. Yan. So, ayan din, nakakalungkot na madami ang percentage na AI dependence talaga or nagre-rely talaga sa AI. So,
Wala namang masama sa Oo paggamit naman. ng AI, di ba? Mm-mm. It's there